At ano ang nangyayari? Sa masyadong pabida-bida na isang politiko, napapahiya. Kamakailan nga sa committee hearing ay tuwang-tuwa na naipresenta ni Jinky Luistro ang nilalaman ng isang box na ito, na kung saan ang nilalaman nga nito ay ang BIR tax ng mag-asawang Duterte. Masyadong pabibo itong si Luistro, kaya ngayon na karma, napahiya. Hindi na pinayagan ng BIR ang pagbubukas ni Jinky Luistro ng kahon na ito na naglalaman ng income tax return ni na Vice President Sara at Attorney Mans Carpio. Ayon nga kasi sa balita, hindi pinayagan ng Bureau of Internal Revenue ang pagbubukas ng kahon na may laman na income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manses Carpio sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, pwede lamang makita ang mga dokumentong ito kung natutugunan ang dalawang kondisyon. Una, dapat ito ay ginagamit para sa paggawa ng batas in aid of legislation. At pangalawa, dapat itong talakayin sa isang executive session o pribadong pagpupulong, hindi sa harap ng publiko o media. Ipinaliwanag ni Mendoza na kahit na isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente, itinuturing pa rin ito ng BIR na may kaugnayan sa paggawa ng batas dahil maaari itong maging basehan ng mga pagbabago sa mga umiiral na batas tulad ng tax code. Gayunpaman, hindi sang-ayon si House Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima. Ayon sa kanya, mas mataas ang kapangyarihan ng konstitusyon kaysa sa tax code, lalo na sa usapin ng impeachment. Sinabi ni De Lima na may karapatan ng Kongreso na kunin at suriin ang ITR ng isang opisyal na iniimbestigahan sa ilalim ng impeachment kahit walang pahintulot nito. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung papayagan ang pagbubukas ng mga dokumento kung sakaling umabot ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Dahil dito, pansamantalang ipinagpaliban ng House Committee on Justice ang pagdinig at nananatiling nakaselyo ang kahon ng mga ITR. So dahil dito, pinuri ng ilang sektor ang paninindigan ni BIR Commissioner Charlito Mendoza sa mahigpit na pagsunod sa ating batas hinggil sa pagiging confidential ng tax records ayon sa umiiral na batas, partikular sa National Internal Revenue Code at Data Privacy Act of 2012. Ang mga income tax return ay itinuturing na sensitibo at confidential na dokumento. Ipinagbabawal ang hindi otorisadong pagbubunyag nito at may kaakibat na parusang kriminal para sa sino mang lalabag, kabilang ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue. Sa ganitong konteksto, iginiit na ang naging hakbang ni Mendoza na tutulan ang agarang pagbubunyag ng tax records sa publiko ay alinsunod sa batas at sa kanyang tungkulin bilang tagapagpatupad nito. Binigyan diin na kahit sa mga sensitibong issue tulad ng impeachment, mahalagang igalang ang umiiral na mga batas, due process at karapatan sa pribadong impormasyon upang mapanatili ang integridad ng mga institusyon ng pamahalaan. So paano na yan? Jinky Luistro, ikaw na atat buksan ang kahon na ito na naglalaman ng income tax returns o kung ano pa mang impormasyon patungkol sa tax ng mag-asawang Duterte. Papaano na ngayon? Hindi na po pwede, bawal, ayon sa BIR Chief Charlito Mendoza. Kaya nga lang, alam mo naman ang ngayong administrasyon, talagang gagawin ng lahat, ipipilit ang lahat. Kaya huwag na tayong magtaka baka next week wala na sa posisyon si BIR Chief Charlito Mendoza. Tulad ng mga ginawa nila, tulad ng mga nawala sa COA at sa AMLAC, mga nawala sa posisyon, sigurado hahanapan nila ng butas
itong mga hindi papabor sa Marcos sa administration, lalong-lalo na't hindi papabor para ma-impeach si VP Sara at para sa mga nagmamarunong at nagmamagaling. Lalo na itong si Jinky Luistro. Panoorin natin ang video na ito. Sa mga nagmamarunong na mga vlogger ni Marcos na dahil marami ang followers, akala mo magaling na sila. Totoo. Eto, hindi po pwedeng buksan ang BIR tax return ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. Totoo yan. Dahil bawal ito sa batas. Huwag niyong sabihin, ano kung may itinatago eh? Kung walang itinatago, dapat ilabas. Hindi yun. Bawal pa rin talaga. May itinatago o wala. Yung batas mismo ang nagsasabi na hindi po pwede. Sa House Committee on Justice, hindi rin pwede. Only in aid of legislation. And in an executive session. Yes. Hindi public Privado. yung ating mga tax return dapat pinoprotektahan yan Yes, ng confidential. batas. At kung may mali dyan, dapat yung BIR ang nagkakaso. Yes. Pero ang balita ko, ipipilit ng mga mambabatas na ilabas sa 29. Bakit? Pang-optics, pang-propaganda. Di ba? Pero hindi nila magagamit yun Yes. as evidence. Kasi nga, bawal. Di ba? Dapat hintayin nila doon sa Senado. Sa Senado, pwedeng pabuksan yun doon. Kasi yung Senado will act as an impeachment court. Yes, exactly. Kasi ang mga korte may karapatan na buksan at busisiin ang laman nun. Pero ang Committee on Justice ng House of Representatives, hindi. Klaro ba yun? Pero sige lang, buksan nyo. Kasi, di ba, lahat nagagawa nyo naman na eh. Totoo. Buksan nyo. At magbotohan na kayo sa May 11. Yun ang target nila na date ng botohan eh. Meron lang ako hiling sa mga mambabatas na hindi member ng Justice Committee na pinag-aaralan yung AMLAC report. Basahin mo mabuti yung item 25, 26, 27, and 28 para hindi malito. Kasi ang ginagawa nila ay nag-issue daw si Mans Carpio ng 3 billion na manager's check. Pero pag tiningnan mo sa item 27 and 28, makikita nyo na kinorek yan ng bangko dahil hindi naman aabot ganun yung pambira. Okay. Di ba? Oh, kinorek yan ng BPI. So, basahin nyo mabuti dahil kayo yung boboto. Ha? Sa mga nagmamarunong na mga vloggers, huwag nyo nang intindihin yung sinasabi ko. Mahihirapan lang kayo. English yun. Hindi nyo maiintindihan. Huwag nyo nang basahin. Sayang ang bayot. Oo nga no, maraming mga legalista at mga pinklawan na akala mo porke edukado, marunong nang umintindi ng mga nakasulat. Lalong-lalo na kung patungkol sa batas. Maraming kasing mga pinklawan, mga legalista na porke maraming followers is napaka-entitled na. Hindi naman pala marunong umintindi ng mga nakasulat ay nagmamarunong, nagmamagaling. Totoo na mali sa argumento itong mga pinklawan, mga legalista na kung wala kang tinatago, harapin mo. Kung wala kang tinatago, buksan mo. Pero hindi ba nila naisip na meron tayong batas, meron tayong konstitusyon, mayroon mga bagay na talagang confidential, lalo na kung ito'y personal. Hindi sa lahat ng bagay na kapag sinabi mo, buksan mo kung wala ka tinatago. Kung wala ka tinatago, harapin mo. Hindi po pwede yung laging ganun. Oo, valid kayong magsalita ng mga ganong bagay, pero alalahanin ninyo, may batas din tayo na sinusunod. Hindi po pwedeng
masunod yung inyong mga damdamin, mga naglalagablab na damdamin, mga eagerness. Dahil lamang kayo isang anti-Duterte, ano? Hindi dapat ganun. Kaya nga, itong BIR mismo, sinabi na hindi nila po pwedeng buksan ito kasi maging sila, itong mga BIR, lalo na itong si BIR Chief Mendoza, malilintikan sila dito. Kaya nga lang, kapag pinilit pa rin buksan ng Committee on Justice sa 29 itong box na ito, na naglalaman ng dokumento patungkol sa tax ng mag-asawang Duterte, bay hayagan na nilang pinapakita na talagang wala silang pakailam sa ating batas. Hindi ba? Sa bagay, kapag anti-Duterte ka, mananatili ka. At siguro masasawi ka na lamang matitigo ka na lamang na anti-Duterte pa din. At syempre, matitigo ka na hindi ka pa rin talaga marunong umintindi. Kaya nga may batas na tayo, kahit ano pang ilabas na batas, basta talaga laban sa mga Duterte, ipipilit at ipipilit pa din. Kung kayo ang tatanungin, sa tingin ninyo, bubuksan kaya ng Committee on Justice sa 29 itong box na ito na naglalaman ng tax document ng mag-asawang Duterte? Sa tingin ninyo, ano ang inyong opinion? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.